Alright mga kabayan, magandang araw sa inyo at shoutout sa inyong lahat mga kabayan. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon kasi mga kabayan, ito si Atty. Topacio dito at ito mga tropa. Noon, nakasama niya dito nag-file ng impeachment, no? Ay, ng impeachment tuloy mga kabayan, nasa isip natin yung impeachment. Etong pagpapile nila ng 12 counts mga kabayan, no? Grabe, ang dami mga kabayan ng nilabag na batas nitong ninatambalos-los, no? 12 counts mga kabayan ang isinampa nilang crime, no, laban dito kay Tambaloslos at sa mga kasamahan niya mga kabayan. At kanina kasi mga kabayan, meron tayong video, no, yung live na kung saan hindi natin nabigyan ng reaksyon mga kabayan. So ngayon natin bibigyan ng reaksyon yung mga sinabi ni Joel Chua at saka nung isang congressman, no, na kasama niya doon sa interview. Kita ninyo mga kabayan, napakadalas nila magpa-interview about sa impeachment. Gustong-gusto nila kasi mga kabayan na matabunan, no? Itong issue na nangyari sa BICAM, isipin ninyo mga kabayan, napakalaking issue nito mga kabayan kasi pera ng taong bayan yan, pero ang inilulutang nila sa mainstream media ay impeachment mga kabayan. Yan yung gustong pag-usapan ng mga Pilipino. At gusto nila mga kabayan ng Pilipino ay ma-hook, no, diyan sa impeachment na yan. Para makalimutan natin mga kabayan yung napakalaking 241 billion mga kabayan. Totoo yung sinasabi ng ating Vice President, no, na talagang ang nakawan mga kabayan sa gobyerno ay bilyon-bilyon, hindi milyon. Diba? Para namang minamaliit ninyo ang ating Vice Presidente, no? Isipin ninyo mga kabayan, pagbibintangan, no, na nagnakaw dyan ng pera ay milyones lang mga kabayan. Minamahina nyo naman yung Vice Presidente, magnanakaw ka na nga lang, ganun pa kalaki, 150. Samantalang yung sa Comelec mga kabayan, sinusunog lang yung 150. Diba? Kita nyo yung palpak na print ng balota mga kabayan. Diba? Dahil sa maling desisyon. Kita mo yon, diba? Ang laki nun mga kabayan, 150 pero sinunog lang. Walang nagtatanong mga kabayan, walang naghahabol doon sa pera na yon na nabaliwala lang dahil sa kapalpakan ni ano bang pangalan niyang Comelec chairman na yan mga kabayan. Diba? Ito mga kabayan, mapang-asar tong mga to no? Pakinggan nga natin. Hi, speaker! Hi, speaker! Ang lakas makaasar no? Ang lakas makaasar nitong dalawa. Ito talaga si Atty. Topacio mga kabayan. So anyway, no, pakinggan muna natin mga kabayan itong nangyaring press briefing, no, nito ni Chua mga kabayan kasi nilaglag niya itong kanilang mga plano, no, laban sa Vice President, no, mga kabayan. At saka itong si Luis Tro, meron din na binunyag to mga kabayan, meron din pahayag to about dyan, no, napakabait daw mga kabayan ni Speaker Romualdez. Diba? At para lang daw mga kabayan sa bayan ang ginagawa ni Romualdez, o para lang ng mga kabayan sa kanila. Kasi alam niyo mga kabayan, sabi nga ni Mayor Magalong, no, na isa sa kurap din mga kabayan na congressman yan si Luis Tro. Diba? Isipin niyo mga kabayan, sa kanya pala, no, na proyekto yung nasa Batangas mga kabayan, yung nailaw mga kabayan sa kalsada pagkagabi. Yung pala mga kabayan, isang peraso nun naghahalaga ng 11,000. Isang peraso lang mga kabayan, kita nyo datig-datig yung ilaw na yun. Gaano karami yun mga kabayan? Na samantalang mura lang pala yun mga kabayan. Kita ninyo, grabe, no? Grabe talaga itong mga to, no? Tapos si Garin mga kabayan, ayan, iniligtas, no, ng DOJ diyan sa kaso mga kabayan ng Dingbak siya. Kita ninyo, lahat ng mga kabayan ng basta ikay sunod sa administrasyon, laya ka. Kita ninyo yung kay Laila de Lima mga kabayan, yung judge doon kinasuhan, 'di ba? Diba? Mga kabayan, ganyan kalupit ang administrasyon na to. So, pakinggan muna natin mga kabayan itong sinasabi dito ni Congressman Pantaleon Alvarez mga kabayan. Eto, bago tayo dumako dun sa paglaglag, no, or pagbisto at pag-amin mga kabayan ni Joel Chua sa mga plano nila laban sa Vice Presidente. Natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampamulan. Bago ka pala mga kabayan makakalimutan na naman natin. So hindi pa mga kabayan nakasubscribe, no, at hindi pa naglalike at nag-share dyan, dyan pa lang mga kabayan, pag nagawa nyo yan, masaya na tayo, no. Nakapakalaking bagay niyan mga kabayan para sa ating mga naglalabas dito, no, ng mga nangyayari sa gobyerno, no. Dapat talaga mga kabayan ay dumami tayo dito. Nang sa ganun mga kabayan mas magdami, mas masaya. Tuloy natin. Una, syempre, yung falsification ng legislative document.
Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadehado sa gobyerno? Dito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Laki mga kabayan. Ang diba? laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng Saan kaya nila mga kabayan dinadala yung pera, no? Napanood ko kasi yung video ni Tol Jojo, no? Yung mga kabayan, kung hindi nyo pa napapanood yung video ni Tol Jojo, no? Ipinakita niya doon yung bagong House of Representatives mga kabayan sa sa Baguio. Grabe, kondominyo mga kabayan, parang hotel, no? Napakasarap ng buhay ng mga krus na napunta doon mga kabayan. Isipin nyo nagpagawa ng House of Congress dyan sa Baguio mga kabayan na tila kala mo mga kabayan ay resort, no? O hotel na 5-star hotel mga kabayan ng datingan. Isipin ninyo, siguro doon magandang gumawa ng batas mga kabayan itong mga congressman. Kaya kita ninyo yung mga batas na gagawa nila, 'di ba? Palsipikado. Palsipikado mga kabayan sa sobrang sarap ng kanilang tinutuluyan. technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ho. Binilang nyo po yun, parang kinumpit nyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. So yung pala lahat mga kabayan na blanco, no? Yung mga blanco na nakita natin doon sa pinakita ni Congressman Ungab, yung pala mga kabayan ay mga pinaglalagyan nila ng amount, no, na nagkakahalaga ng 41 billion mga kabayan. Grabe, no? Kita ninyo? Siguro mga kabayan na compute nila ito, ganito ang ilalagay mo dyan sa mga blanco na yan. Ito ang ilalagay mo dyan. Compute na nila na ito ang kailangan nating makuha kasi alam ninyo, magagamit natin yan ngayon darating na eleksyon. Diba? Kita ninyo mga kabayan, umuulan ng ayuda na wala namang disaster, may ayuda mga kabayan. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan. Kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, yung respondents dito? Sino pinasasagot? Ito po siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo. Yan. Namin yan. Kasama mga kabayan si Kimbo. Yan yung good news mga kabayan. Kasama nila si Kimbo na kinasuhan mga kabayan. Merong insertion sa si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. Tapos, kahit pala mga kabayan na si Saldico ay nagpahinga na dahil sa kanyang kalusugan, kasama pa rin siya dito mga kabayan na mananagot, no? Kasi sila mga kabayan na nagpasa niya sa BICAM, no? Husay kayo ngayon. Bawi-bawi lang. Kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Yun. Kita ninyo mga kabayan, yan nga ang problema, no? Yung mga napag-utusan lang mga kabayan, no? Na itinuro ni Kimbo na may salarin mga kabayan, ay damay.
tapos mga kabayan, itong mga kasamahan dyan na nagtatrabaho sa ano, dyan sa ilalim ni Kimbo mga kabayan, yung technical staff na yan na sinasabi ni Kimbo na allowed na mag-fill up mga kabayan na 241 billion. Kita mo mga kabayan ha, hindi naman mga congressman yun, pero allowed sila na ganon. No? Hindi natin alam mga kabayan ha, kasi ang lumalabas kasi sa paliwanag ni Kimbo, dyan sa nadiscover ng ating mga matatalinong attorney at saka congressman mga kabayan, ay 241 lang naman mga kabayan, 241 billion. Oh, ito mga kabayan, mayroon ditong sagot, no? Si Luis Tro na isa din daw mga kabayan kurap ha. Mga kabayan, baka tayo madali din dito. Sabi daw mga kabayan. Daw kasi hindi sa akin mismo nanggaling mga kabayan. Nanggaling yan kay Mayor Magalong mga kabayan. Kasi sinasabi niya doon mga kabayan na ito nga si Luis Tro mga kabayan na congressman ng Batangas ay ayan. May proyekto pala yan mga kabayan ng street lights, no? Yung nasa kalsada mga kabayan na nakadikit sa espalto na umiilaw, yung palang isang peraso mga kabayan yung naghahalaga ng 11,000. Sabi ni Mayor Magalong ganun pala mga kabayan kamahal yun, ay ilang milyon mga kabayan yung idinikit na yun sa kalsada. Mga kabayan, pati pala yung mga barrier sa liko-liko mga kabayan, siya din pala ang pumundo nun. Nako mga kabayan, grabe, overpricing mga kabayan ang dinali nito, tunay. Ito mga kabayan, pakinggan natin dito. Ito'y nag-acting umacting siya sa kumbagay pinraise niya mga kabayan si Romualdez. Siya ang nagpaliwanag instead na si Romualdez ang sumagot. Are ang dumali mga kabayan. Alang ma'am Kong Luis Tro, may masabi rin po kayo kasi kanina lamang or actually ongoing ngayon sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez po and other personalities ay pumunta sa Office of the Ombudsman para mag-file ng graft and corrupt practices case laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ano pong masasabi niyo rito bilang bahagi ng at personal niyo rin nakakasama si Speaker Romualdez and ito pa rin kasi yung nag-ugat po sa budget. Baka you have comment lang po about this. Well, what I can say about Speaker. Di ba mga kabayan, no? Kung di ako nagkakamali, di ba ito mga kabayan ang umamin na itinago niya yung asawa niyang may kaso? Diba? Siya yun mga kabayan. Naku, itsuro pa lang Hindi naman tayo sa nagmamata mga kabayan. Kita nyo naman. Dapat nga mga kabayan ito'y kasama din sa sampahan ng kaso. Katulad ni Garen na naabsuelto, no, mga kabayan dahil sa dimbak siya. Ang iniisip niya is yung ikagagaling ng sambayan ng Pilipino, no? Taragis. So, I wish to submit na isipin niyo mga kabayan na nawala tuloy ito si Luis Tro. Isipin niyo mga kabayan kung paano niya i-praise, no? Paano niya i-praise, no? Si Tambaloslos mga kabayan. Kita niyo, siguro napakalaki mga kabayan ng natanggap nito. Siguro lang mga kabayan, hindi tayo sure, no. Siguro napakalaki ng naibigay dito kay Luis Tro. Kita niyo nung namigay ang mga yan mga kabayan sa naglalag yung camera natin mga kabayan. Isipin niyo nung namigay ng ayuda mga kabayan sa Batangas. Kita niyo kung paano niya buhatin ang bangko ni Romualdez. Diba? Kita niyo kung paano to magpalakas kay Romualdez. O, kita niyo yan? What I can say about Speaker, ang iniisip niya is yung ikagagaling ng sambayan ng Pilipino, no? So, I wish to submit na yung mga na-execute natin na batas sa House are all... At nga pala mga kabayan, ito rin yung nagmamagaling mga kabayan na congressman, na gustong ipa-warrantless arrest, no, ang mga vlogger. Ito yon, no, si Luis Tro mga kabayan. Siya lang naman ang gusto, no, pati yung mga law enforcer doon mga kabayan, napauo nang wala sa oras. Sus, tunay. Anchored on our commitment to uplift the lives of the Filipino people. However, no, I cannot comment yet about the complaint which they are possibly filing with the Ombudsman until and unless I have seen and read the complaint, no? Ito naman ay kalayaan ng bawat isa to resort to the legal remedies, pero I just want to manifest, to express that
as member of the majority bloc, that is Lakas CMD, no, which is the majority bloc in the House of Representatives, the 19th Congress of the Philippines. I can personally say na lahat ng mga naging legislative actions ng 19th Congress through the leadership of Speaker are anchored on uplifting the lives of Filipino citizens. Kaso mga kabayan, itong sinasabi niya dito, napakagaling magsalita, no? Talagang politician mga kabayan, arin si Luis Tornaro. Naare mga kabayan, napakagaling magsalita. Akala mo naman mga kabayan na hindi kita ng mga Pilipino, no? Isipin mo nga si Barbers, no? Dinamay pa yung mga Pilipino na yun daw mga nag-sign doon sa impeachment ay dahil kagustuhan ng mga Pilipino mga kabayan. No, whereas wala naman mga kabayan may gusto noon. Karamihan sa mga Pilipino, walang may gusto na ma-impeach ang vice presidente. Sila lang mga kabayan. Kita niyo tong pananalita ni Luis Tornaro, no? Parang tipong alam mo yung santo mga kabayan, nagsasanto-santuhan. Diba? Napakagaling manalita sa bagay. Politiko kasi mga kabayan, ganyan talagang politiko. Napakagaling niya mga yan magsalita. Na talagang madadala ka mga kabayan. Mahabag ka ng totoo sa mga sinasabi ng mga are. About the complaint, I cannot comment yet until we've seen the complaint. Pero dito pa lang mga kabayan, sa sinabi nito ni Luis Tro, pinipraise niya si Romualdez, no? Kasi nga mga kabayan, malaki siguro ang natanggap nila. Siguro lang mga kabayan, opinion lang natin to mga kabayan, baka tayo madali din. Baka tayo mapasama diyan sa pinatawag na 41 vloggers. Nako, tapos tayo diyan. Pero okay lang, no? Mga kabayan, talaga magsasalita tayo. Tayo base lang mga kabayan sa ating napapanood at nagbibigay tayo ng sarili nating opinion mga kabayan. Base sa ating mga nakikita at sa mga pinaggagawa ng mga to mga kabayan. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Siyempre mga kabayan, bilang isang mamamayang, normal na mamamayang Pilipino mga kabayan, ay dapat ay may pakialam tayo sa nangyayari mga kabayan sa gobyerno. Hindi yung tayo ay nakangangalang sa binibigay ng mga yan. Which is pera naman talaga natin yan. Even yung mga mga kabayan, mga business man dyan sa Makati mga kabayan, kita nyo, nagrereklamo na dito sa administrasyon ni Bungit. Na sinasabi nila mga kabayan na yung palang kanilang mga taxes, no? Ay ganyan lang pala nila gastusin mga kabayan ng administrasyon nito, diba? Kita nyo ngayon si Bungit mga kabayan, nananawagan na naman na magbayad kayo ng inyong buwis. Magbayad kayo ng inyong tamang buwis at kami wala ng pondo na kukulimbatin. Yun ang totoo mga kabayan, sa dami ng nakolektang buwis. Kita ninyo, wala pa tayong nakikitang kumbaga masasabi nating mag-outstanding, no, na proyekto ni Bungit. Maliban sa araw-araw na ayuda mga kabayan, isang kalahating araw, bilyon ang ginagastos sa ayuda. Ganyan kalupit mga kabayan na rin mga are. Sus, tunay. Pakinggan natin ang paglaglag nito ni Sidre at saka ni Joel Chua mga kabayan sa plano ng kanyang mga chronist na kasamahan dyan. Pakinggan natin. Sirs, kicking off today's first question, may I call on Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, sirs. For Prosec Joel Chua. Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yun sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre nire-respeto po namin ang opinion ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila, pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Yan na naman mga kabayan, mga padaling saligang batas na yan kita nyo nga mga kabayan, ang nangyari sa budget, hindi dumaan sa tamang saligang batas mga kabayan. Diba? Nagkaroon ng falsification of documents dahil sa BICAM na yan mga kabayan. Naipasa, no? Na hindi dumaan mga kabayan. Kita nyo, hindi naman yan na mapapailan ng case kung walang nakikitang probable cause mga kabayan. Itong si Congressman Alvarez at saka si Atty. Topacio, siyempre mga kabayan, matatalino yung mga yan. Imposible mga kabayan na hindi nila nakita na nagkaroon ng falsification. Kasi yun mga kabayan na isinampa, no? Diyan kina Romualdez. Tapos ito mga kabayan, si Joel Chua, sinasabi nito ay
kailangan dumaan sa tamang tunay. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, rerespetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Ang nakapagtaka lang dito mga kabayan, ay bakit napakatagal ninyong inupuan diyan sa Congress, 'di ba? Yun yung tanong doon, no? Na kung kailan magbi-break mga kabayan ng Senate dahil nga ngayong eleksyon, bakit itong mga to saka nagpasa, mga kabayan? Itinaon nila kasi mga kabayan, umiingay kasi itong problema diyan sa BICAM. So yun ang kailangan nilang pagtakpan mga kabayan. Hindi pwede sasabihin nito na shall at dapat mandatory na kailangan na pag ipinasa namin dyan sa inyo sa Senate, kailangan dingginin nyo ng ura-urada. Hindi ganun yun, Representative Joel. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan, pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po, kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po. Hindi ito mga kabayan nanood sa sinabi ni Chis Escudero. Oo nga mga kabayan, continuing body ang Senate, no? Pero mga kabayan, syempre, mga bago na yung uupo diyan. Ganun din mga kabayan sa 19th Congress, magiging 28th Congress na yan. So, mga kabayan, natural, yung mga bago na dadating doon, kailangan kung didinggin nila, dapat meron silang knowledge about doon mga kabayan sa didiniging kaso na yun. Kaya ang mangyayari mga kabayan, ibabalik yan dyan sa Congress at yung mga bagong congressman mga kabayan ang magre-refile, no? Para na sa ganun mga kabayan, alam nila kung ano ba yung usapin doon sa pinapile na yon. Diba? Alam nga naman mga kabayan na mag-file tong mga to nang wala silang, alam naman na mag-conclude sila mga kabayan na wala silang idea, no? Dyan sa pinail na yan na impeachment complaint. Diba mga kabayan? Diba? Naku, ito si Jewel talaga. Sabi nila kailangan katunay. Continuing body. Kaya po, kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Pero nga mga kabayan, magbaback to zero. Magbaback to zero yan mga kabayan. Uulit sila, magre-refile sila nung yung impeachment complaint na yan. Kasi nga mga kabayan, bago na, no? Sabi nga ni Chis Escudero, kailangan ibalik yon mga kabayan at i-refile. Yun. Sir, I understand na kapag... Kaso mga kabayan, ang tanong ay yung bang mga magiging politiko, mga kabayan, nauupo ngayon sa Senate, sa palagay ninyo, mga kabayan, magkakatotoo kaya yung sinabi ni Bungit na kailangan lahat yung kanilang lineup ay makapasok? Sa palagay ninyo, mga kabayan, tingin ko hindi yata at sa tindi ng nangyayaring yung tensyon, no? Pagdating sa politika, talagang malabo, mga kabayan, na ma-straight nila yung kanilang lineup. Tingin ko, papasok mga kabayan diyan itong nasa PDP. Nakikita nyo naman mga kabayan, no? Ang status ngayon ng mga politiko na nasa side ng PDP, mga kabayan, napakalakas. Miski sa social media, mga kabayan, makikita nyo doon. Maliban na lang talaga kung magkakaroon tayo ng matinding dayaan. Yung pangalan mo napalitan ng yung binoto mo, instead na si Attorney Vica Rodriguez, napalitan ni Abalos, mga kabayan. Meet na po kayo preliminarily yung prosecution team. Kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian, yun po yung kukunin nyo, 2 and 3? Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men.
Baka naman mga kabayan, itong impeachment na to mga kabayan is according to political mga kabayan. Yun yung totoo, political persecution. No, mga kabayan, hindi yan dyan sa sinasabi nito. Kasi mga kabayan, di ba, politika kasi ang nangyayari ngayon. Pinopolitika nila ng totoo. Napakalayo pa mga kabayan ng 2028. Pero sila mga kabayan ay nagpupropaganda na, no? Ng ang tayo gusto nilang madismaya dito sa ating Vice President. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal. Lalong-lalo na yung mga impeachable officers kung titignan po natin dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo. Kita mo mga kabayan, napakasimple, no? Napakasimple mga kabayan nung video. Kung uunawain mong mabuti, laging sinasabi nito ng mga to na nag-threaten. Ano ba mga kabayan ang nangyari dito sa mga congressman natin? Parang parang lumiit yung pangunawa nila dun sa sinabi, no? Hindi naman sinabing threaten yon mga kabayan. Si BP Sara, mayroon threat mga kabayan kaya niya nasabi yon. Ewan ko ba mga kabayan, itong mga congressman na to? Ba't ganyan ang isip? Sa First Lady at saka sa Speaker of the House, ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Sila lang mga kabayan ang may malakas na tama mga kabayan. Malakas ang tama nitong mga to. Ang linaw-linaw doon na sinabi na pag siya itinigi mga kabayan, pag may nangyari sa kanya, saka may mangyayari mga kabayan. How come na magiging threat yun? Di wag niyong galawin yung vice presidente at nang walang mangyari. Ganun lang kasimple yun mga kabayan. Dead threat yung sinasabi na yun. Well, hindi pa po kami nag-uusap tungkol dyan sa specific strategies. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nagvo-volunteer po na tumulong. So, sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So, aantayin po muna natin to at syempre, hihingan din natin sila ng kanilang mga opinion. Well, pag-uusapan pa po namin yan. But right now, kasi nakatutok pa kami dito sa preparation. Dahil para po in the event na anytime, bigla pong magpatawag ang Senado, or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang aming pong kaso. So, ibig sabihin mga kabayan, yung pagpapile nila ng impeachment ng mga kabayan, wala pa silang matibay na ebidensya mga kabayan. Diba? Maghahanap pa lang mga kabayan. So, paano nagkaroon ng... So, kaya mga kabayan, kaya pala tinatawanan lang noon, di Vice Presidente yung file ng impeachment. No? Kasi ganito mga kabayan, ang kanilang style, no? Ng pagpapile ng impeachment. Wala pa pala mga kabayang matibay na ebidensya. Maghahanap pa lang, no? Tunay. Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin na pag-uusapan yan eh. Meeting muna. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. If she resigns ahead or during the trial of will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin,
Doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty, which is yung disqualification. Oh, di ba mga kabayan? Yan yung plano talaga nila. Yan talaga ang plano nila mga kabayan, yung ma-disqualified ang ating vice presidente, no? Hindi na doon sa mga sinasabi nila na threat. Ang talagang purpose nila dito mga kabayan, yan, sinabi na malinaw nito ni Representative Chua na kailangan hindi na itong vice presidente na to makatakbo ng pagiging presidente. Kasi pagka yan ay naging presidente, yari tayong lahat mga kabayan. Diba? Yan yun. Kasi si vice president mga kabayan ay marami nang nalalaman tungkol dito sa mga nangyayaring kakorupsyonan dyan sa lower house mga kabayan. At tingin ko mga kabayan, lahat tong mga to, no, na himod tumbong dyan kay Romualdez, tingin ko mga kabayan damay. Kaya gusto talaga nila, no? Kita ninyo, sa kanya na nanggaling mga kabayan, talaga ang pinaplano nila ay yung ang vice presidente ay kailangan mawalan, no, ng hope na makatakbo bilang presidente or magkaroon ng iba pang posisyon sa gobyerno. Yan talaga ang plano nila, no? At tingin ko, no, mga kabayan, hindi ito magpa-prosper kasi unang-una, doon sa pagpapasa nila dyan sa impeachment na yan, ginawa nila in one day, questionable yon, sabi ng mga attorney may knowledge about dyan mga kabayan sa impeachment. Kasi hindi dumaan sa tamang proceedings. At pangalawa mga kabayan, ngayon pa lang sila magkakalap ng ebidensya, no, laban dun sa impeachment mga kabayan. So, paano sila nag-file ng case na kung wala silang ganong matibay na ebidensya mga kabayan? Kaya tamang tawa na lang mga kabayan at dinaan na lang ni Vice President, no, na mas masakit pa yung breakups mga kabayan kaysa dito sa impeachment na ginagawa ng mga to. So, ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief, which is yung disqualification. Diba? Disqualification talaga mga kabayan ang gustong mangyari nito. Ito talaga ang plot, no, nila mga kabayan, ma-disqualified ang ating vice presidente sa anumang posisyon sa gobyerno. Kasi delikado sila mga kabayan pagka yan ay nagkaroon ng posisyon or maging presidente mga kabayan. At saka isa pa mga kabayan, no, kung halimbawa man mga kabayan na halimbawa lang, no, mga kabayan, na ang vice presidente ay ma-impeach, no? Siyempre mga kabayan, kailangan may pumalit na vice presidente, panghalili mga kabayan kay Bungit kung sakali may mangyari. Pero tingin ko mga kabayan, hindi yan kukunin yung posisyon na yan ni Romualdez kasi unang-una mga kabayan, walang pera ang vice presidente. Walang bilyones na pondo dyan mga kabayan. Kaya si Romualdez, tingin ko mga kabayan, ay mananatili sa Congress, no? At hanap na lang siguro mga kabayan ng qualified, no? Maliban kay Chis Escudero. Tingin ko mga kabayan, si Chis, ewan ko lang mga kabayan, hindi natin alam kung si Chis ay gugustuhin maging vice presidente. Kasi ang Pangulo kasi mga kabayan na magdi-decide niyan, no, or magre-recommenda diyan sa lower house kung sino yung pwede na maging vice president. Pero si Romualdez mga kabayan, malabo yan. Kasi sinasabi nila mga kabayan na malakas ang mga loyalists o malakas itong panig ni Bungit. Bakit kung malakas mga kabayan ay gumawa sila ng paraan para ma-disqualified yung kalaban ni Romualdez? At bakit si Romualdez mga kabayan hindi tumakbong bilang senador kung talagang malakas sila, di ba? Mas ginusto niya na manatili mga kabayan sa pagiging house speaker kasi nga mga kabayan, diyan nagaganap ang napakaraming pera, no? Napakaraming pondo mga kabayan na nakukulimbat. Diyan mga kabayan talaga, kaya malabong umalis yan dyan. Kasi yung vice presidente, kita nyo, wala namang ganung matinding budget mga kabayan, kundi lang nila inallowed. Magkano nga lang mga kabayan? 770 million ang allotment budget lang para sa vice president. Sa palagay nyo, magkakaigi si Romualdez doon mga kabayan? Tingin ko hindi, no? So maliban na lang mga kabayan na tanggapin niya yun, maging vice president si Romualdez, tapos kabera-bera impeach din si Bungit. No, traitor rin niya yung kanyang pinsan, no? Kasi ganyan naman sa politika mga kabayan, walang pinsan-pinsan, walang tropa-tropa. Basta may papakinabangan ka, yun, pwede. O siya, sige na mga kabayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at see you sa susunod na video. Adios sa inyo mga kabayan. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share at magbigay kayo ng inyong comment
dyan sa comment section nang mabasa natin, no mga kabayan. Ingat kayo mga kabayan.